Nung nakarang araw lang sinasabi ni Manang Claire Castro na bumuti na raw po yung lagay ng baha sa mga piling mga lugar dito sa Metro Manila dahil yung mga dating matagal daw lubog sa baha ngayon daw saglit lang daw humuhupa na raw. Ngayon, ito namang si Bongbong Marcos nung pumunta sa Las Piñas, sinasabi naman niya na nakabuti na raw po yung mga flood control project na ipinagawa niya. Kaya yung mga taga Las Piñas daw hindi na masyadong nakaranas ng matinding pagbaha. Pero yan po ay kinontra ng mga nakatira sa Las Piñas. So ibig sabihin talagang ito si Bongbong Marcos nuknukan talaga ng sinungaling. Doon pa lang kay Manang Claire Castro na ibinalita doon, pinagmamalaki nila yung kanilang flood control, mabilis na daw humupa yung baha, pero marami sa mga binanggit na lugar, ganun pa rin naman po yung nagiging sentimiento nila, talagang lubog pa rin sila sa baha. Ngayon, dito sa Las Piñas naman, mismong si Bongbong Marcos yung nagbigay ng pahayag diyan na sinasabi nga niya yung kanyang flood control gumana naman daw, pero yun nga tablado yung mga kasinungalingan ni Bongbong Marcos sa mga nakatira mismo doon sa Las Piñas. Kaya talagang mas maganda yung mga nagsasalita talaga, yung mga nakararanas doon sa lugar. Kailangan talaga magsalita po yung mga tao na yan kapag itong si Bongbong Marcos ibinibida o iniyayabang niya yung kanyang proyekto na wala naman. Tulad na lang doon sa Davao na inaangkin niya yung People's Bill na hindi naman siya yung nagpatayo. Pero dahil nga wala siyang may papakitang magandang resulta sa kanyang administrasyon, kung ano-ano na lang ang kanyang mga pinagagawa. So ito, panoorin po natin itong mga taga Las Piñas na tinatabla nga po yung kasinungalingan nito ni Bongbong Marcos tungkol sa kanyang flood control. So ito, panoorin po natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and follow button at the same time pa-like and share na rin po yung video. Wala namang pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kinontra naman ng mga residente ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na maayos na lagay ng baha dyan o sa lungsod ng Las Piñas dahil sa mga flood control project at mga ginagawang dredging operation. Mas mabuti pa nila ang kanilang sitwasyon noong nakarang administrasyon dahil sa ngayon ay mas lalo pang lumala ang kanilang problema sa kanilang lugar. Report mula kay May Vitales. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ganun kalala ang pagbaha sa Las Piñas City dahil sa mga flood control project at dredging operation ng pamahalaan. Iba mismo ang karanasan ng mga residenteng direktang nakakaranas ng perwisyo sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat. Hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang dibdib maabot. Ngayon, wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga nakakaranas ng paulit-ulit na pagbaha, partikular sa epekto ng mga flood control project sa kanilang mga lugar. Parang lumala sa akin parang mas maganda pa noon kasi ngayon maraming overflooding. Overflooding talaga sa dami ng nangyayari baha. Parang tinipid. Kasi sa amin lang nakikita ko ngayon ang ginawang mga flood control. Inano ng baha. Was out. Ibig sabihin, nakita mo yung kunti lang ang ng simento. Parang tinipid. Ay po, hindi po. Totoo kasi mas maano yung baha po ngayon Mas mataas yung baha ngayon kaysa yung nakaraang administrasyon. Siguro po, tinipid po. Kaya ganun na lang nangyayari sa ngayon. Kaya kung hindi po siguro tinipid, yung iba na ghost project, kaya wala tayong magagawa. Talagang babahain tayo. Sa kabila ng Nako, yari kayo kay Manang Claire Castro kapag narinig yan. Lahat ng mga sinasabi nyo puro kasinungalingan. Sila lang ang tama dyan. So wag nyo siraan masyado si Bongbong Marcos kasi magagalit si Manang Claire Castro dahil nga ang laging sinasabi ni Manang Claire Castro, nagtatrabaho po si Bongbong Marcos, halos hindi na nga raw natutulog yan sa katatrabaho tapos sisiraan nyo ba ng ganyan? Wag ganoon. Si Bongbong Marcos nagtatrabaho at nakita nga niya, sabi nga niya, di ba dati ang baha daw hanggang leeg daw, dibdib. Ngayon tuhod na lang daw. Hindi natin alam sino ba yung nagsisinungaling dito sa dalawa.
yung mga nakatira ba mismo sa Las Piñas na nakararanas ng pagbaha, o itong si Bongbong Marcos na tumatanggap lang ng report sa kanya ng mga tao niyang hindi natin maintindihan kung siya ba niloloko o talagang ginagawang tanga lang si Bongbong Marcos, o talagang sinungaling lang, nuknuka lang ng sinungaling itong si Bongbong Marcos para lang masabing meron siyang ginagawa. Dahil laging sinasabi ni Manang Claire Castro, meron siyang ginagawa, halos hindi na nga raw natutulog, nagtatrabaho. Hindi raw kagaya ni Vice President Sara Duterte na lagi daw nasa ibang bansa. Si Bongbong Marcos daw nagtatrabaho. So ito yung trabaho ni Bongbong Marcos, kaya wag na kayo masyadong maghanap pa ng resulta. Ang importante, may nire-report si Bongbong Marcos, nagtatrabaho siya, kung ano yung resulta niya, tanggapin nyo na lang kasi iyan yung produkto ng kanyang trabaho. Ang importante, si Bongbong Marcos nagtatrabaho. So, yung mga nagsasabi rito sa Las Piñas na sila nakararanas, kumbaga mas malala yung baha ngayon kumpara dati, nako, pag narinig yun naman ng Claire Castro, tatawagin kayo mga fake news. Kabila ng pahayag ng Pangulo tungkol sa umanong pagbuti ng sitwasyon, iba ang karanasan ng mga mamamayang patuloy na nakakaranas ng pagbaha. Para sa kanila, mahalaga ang konkretong aksyon at epektibong flood control measures upang mabawasan ang epekto ng baha sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. May Vitales. So, yan talaga, hindi na talaga yan mapipigilan po talaga na tuwing merong gantong nangyayaring kalamidad sa Pilipinas, bagyo, habagat, talagang lagi na lang maaalala itong si Bongbong Marcos dahil nga sa ginawa niyang pagkonsinti niya sa mga magnanakaw. Yan ang resulta. Kaya hindi talaga may hindi natin maiiwasan yung mga tao na maikumpara itong si Pangulong Duterte dito kay Bongbong Marcos. Kasi kay Pangulong Duterte, isipin nyo ang daming dumaan na kalamidad sa Pilipinas nang siya nakaupo bilang presidente. Kung di pa nga tayo nagkakamali, nagkasabay pa nga yung pagputok ng bulkan tsaka ng COVID, di ba? Pero hindi ganito kahirap ang dinanas ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Kumpara ngayon na wala namang pandemyang dinaranas ang Pilipinas, pero mas matindi pa sa pandemya yung nangyayari tulad nito, kawalan ng aksyon ng gobyerno. Hindi mo maintindihan kung meron ba talaga silang ginagawa. Kasi kung pakikinggan mo lang yung sinasabi ni Bongbong Marcos, sabi na rin ni Manang Claire Castro, nagtatrabaho daw si Bongbong Marcos. Halos hindi na nga raw natutulog Pero bakit ganito yung resulta ng kanyang trabaho? Kasi kung nagtatrabaho ng maayos to, hindi ganito dapat. So lumalabas itong si Bongbong Marcos, bukod sa pagiging sinungaling, incompetent. So sabi nga ni Pangulong Duterte, weak leader. Kasi nga hindi to yung kagaya ni Pangulong Duterte o ng mga nakarang umupo. Siguro sa lahat ng umupong presidente, ito na yung pinaka-spoiled brat na walang hindi nakakaranas ng hirap sa buhay. Siguro ang pinakahirap sa buhay lang ito ni Bongbong Marcos kapag bumababa na yung level ng niya, ng tama ng kanyang vitamins, ng kanyang maintenance, di ba? Siyempre pag tumataas ang dugo, tumataas yung blood sugar, kailangan ng panturok, di ba? Ng mga pampakalma, di ba? Yung mga ganyan. So siguro yun yung pinakamahirap na yugto ng buhay ni Bongbong Marcos kapag bumababa lang yung tama ng kanyang vitamins kapag di ba yung kanyang pang-maintenance. Kaya hindi niya naiintindihan yung mga gantong bagay. So hindi natin talaga alam. Dalawa lang po yan. Itong si Bongbong Marcos talagang mali lang. So, siguro ganito. Dalawa lang. Si Bongbong Marcos nuknukan ng sinungaling o si Bongbong Marcos talagang mahinang leader at hindi kayang gampanan yung pagiging presidente. So, paki-comment down below po kung ano po sa palagay ninyo itong ginagawa ni Bongbong Marcos, kung siya ba talaga mahinang leader o talagang nuknukan lang ng sinungaling. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.